guys, welcome back to my channel. Our channel is Surigao-san, and saying hello and shout outs sa lahat ng subscribers na nanonood ngayon overseas and right here in the Philippines. Kumusta kayong lahat guys? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. At ang ating ngayon tatalakayin ay tungkol sa letrang F. That's a treasure sign for a long time buried Yamashita treasure right here in the Philippines. Ating tunghayan ang aking partial decoding ngayon. Okay, ito yung picture na pinadala ng ating ka-TH na isang carving sa bato na nag-itsurang letter F. Para siyang letter F, pero kung ating kilatising mabuti, hindi talaga ito letter F. Parang nagaganyan siya. Ayan. At kung isa-isahin natin ito guys, pag analyze, ito ay isang circle. Ganun din ito. Ito ay isang circle na nakadikit sa isang linya. Ganyan yung linya na yan. At dumiretso siya dito. Meaning, kung dumiretso siya diyan, ibig sabihin kung tubig pa yan ay babagsak siya sa baba. Kung mayroong tubig diyan na dumadaan ay babagsak sa baba. Meaning, ang direksyon niya ay papunta pababa diyan. Ngayon, ang distance ang ating hahanapin. Kung ilan ba ang distansya niyan. Ngayon, atin ito i-compare sa foot. Yung foot mark. Karamihan sa foot mark ay 8 to 12 meters ang distansya pag mayroong foot mark. Pag halimbawa ito, ang meaning ang treasure ay nasa unahan within 8 to 12 meters. Kasi kadalasan ang foot ay 8 inches lang ang haba at pinakamalaking standard na foot ay 12. Kaya 8 to 12 ang kanyang value ng isang foot. Ngayon, sa palagay ko itong parang F na ito ay ganun din ang pagkuha ng distance. Gagamitan natin yan ng ruler at sukatin natin kung ilang inches ang letter F na ito. Okay, halimbawa yan. Kasi binasi ko ang ruler dito sa foot. Meron kasing ito, merong paa dito. Sa tingin ko ang paa na ito ay 8 feet ang haba. So ang ruler ay nakaproportion yan sa paa ng tao. So meaning to say, ang letrang F na ito ay mas mahaba pa kaysa ruler. Sabihin natin 14 inches or 15. Ating close up. So ayan, 12 inches nga. 12 plus 1 to around 14 or 15 inches ang haba nitong parang letrang F. So okay, ngayon alam na natin ang measurement, ang haba nito. Ito ay nasa 14 to 15 meters. So dahil siya ay 14 inches, convert yan sa meters, magiging 14 meters. So ganyan ang paghanap natin ng distansya ng tinuturo ng parang letter F na ito. Ngayon, kung tingnan naman natin dito sa mga circle, kung Korean Army ang nagbaon nito, ang bawat circle na yan ay nag-indicate ng treasure, meaning dalawang item, 1 and 2, pero meron siyang distansya na 5 meters apart. So kung 5 meters ito,
apart. Punta dito 5 meters. So yan ang hanapin doon sa unahan natin sa sign na yan. Okay, ito yung mapa na pinadala nila, yung sketch map. Nagawa nila na kung tingnan ay ang north ay andyan, nakaharap tayo sa north, and then west. Meron akong napansin dito sa west, meron daw silang nakitang carved na box sign. Ngayon kung malaking sign yan, nakakasya ang toolbox or ammunition box, kung kakasya dyan, kung malalim yan, hindi na yan sign, kung di yan ay giveaways na nakuha sa hillside, sa gilid ng bundok. Example, kung ganito yan, ito yung gilid ng bundok, tapos malalim ang pagka-carve niyan, kakasya ang toolbox, meaning to say hindi na yan sign ng treasure, kundi merong nakuha diyan na giveaways. Kasi kung tingnan natin itong parang letter F, ay ang kabilang dulo niya ay nakapoint doon sa hillside. Okay, so sana ang box na yan ay hindi kakasya ang toolbox sa sign na yan na naka-engrave sa gilid ng bundok. Kasi kung kakasya ang toolbox, meaning to say nakuha na ang isang giveaways dyan. Ngayon, ating i-eliminate itong ibang mga bato dito kasi napakarami na. Unahin natin ito. Kung ito ay hindi pa nakuha na box sign, ang meaning ng square ay treasure under. Ang meaning nitong sign na ito ay treasure under. So kung ito ay bundok at gilid ng bundok, meaning to say diyan sa baba, i-try nyo ang pag-test dig diyan ng 2 meters. Kasi kung ito ay general treasure site or imperial treasure site, meron mo ng isang giveaways na uunahin pagkuha para merong panggastos sa iba pang project na paghukay dyan. Kasi pag ganyan na imperial treasure site ay hindi lang isang item ang nakabaon dyan, kundi nasa 3. Ang pinakamarami ay 4, 3 giveaways at isang malaking deposito. So kung ito ay isang carving lang talaga guys, na maliit lang, sabihin natin 4 by 3 inches, at nasa bato yan nakakarve, meaning to say yan ay sign ng treasure under. So hukayin nyo kung saan nakaharap yan, under sa kanya, hakbang lang ng isang hakbang 1 meter, at doon mag-test dig, halimbawa dito. Okay guys, so ito na yung another option nyo. So first option yan, number 1. Ang square box na yan, ang meaning yan ay treasure under. Okay, kung yan ay man-made or naka-carve sa bato. Pero kung sa lupa lang yan, tapos may nakahulma na parang toolbox, meaning to say giveaways na nakuha na ang square na box sign na yan. Okay, at kung alright, at kung ating tingnan guys, kung ilagay natin ang compass dito sa gitna, ayan, so ito yung north, west, east. Ayan, so karamihan ng treasure sa Japanese ay nakaharap sa east. Ang treasure nasa harapan ng nagbaon at ang likod ng nagbaon ay nasa west. Kaya ang unang tingnan natin dito ay ang east side guys ng inyong mapa. Okay? So ang east side ay nandito. Kaya ito ang ating unang suspect dyan. At minsan nagbaon din ang mga Japanese sa norte, sa north, kasi ginagamit nila yung ganyan, yung 4 na direksyon. Karamihan ng kanilang binabaon ay nasa east. Meron din sila minsan sa north at meron din sa west. Minsan meron din sa south. Kaya minsan naging 4. Or kung magbaon sila sa gitna, tinatawag na central shaft,
ay magiging 5 ang deposito sa treasure site. Kaya ang palagay ko dito guys sa sketch map na ito ay hindi lang isa ang nakabaon diyan, kundi meron mga 3 sa palagay ko. So unahin natin itong sa ibabaw. I-blow up natin ito guys ha. Ito. Kasi yung i-decode natin mamaya ay yung letter F lang. So ito ang unahin natin. Yung ibaba. Make that yung itaas sa north. Bandang norte. Okay? So merong bato dito na sinasabi nila na semento. Made of cement daw na mga bato. Ito yan. 1, 2, 3, and 4. All big rocks are cement composed of mixed sand and seashells. So kung ganyan na talagang buhangin yan at may seashells at semento, meaning to say merong item enclosed in that cemented rock. Treasure inside the rock yan. Kaya ang unang gawin para malaman na yan talaga ay cement ay kumuha ng tipak dyan. Magtipak kayo ng maliit, tapos buhusan nyo ng asido or kahit Zonrox, at kumuha din kayo sa bato na nandyan sa lugar na yan, isang bato na hindi kasama diyan sa cemented rock, at buhusan din, and then ikumpara nyo ang pinakamalakas na bula, yun ang semento. At kung malakas ang bula ng 4 na bato na yan na may seashells, meaning to say yan ay mga semento. At kung siniminto yan, merong laman yan sa loob. Kaya kung ma-prove nyo na semento ang 4 na ito, ay biyakin nyo yan. Huwag lang sunugin, baka merong palaman na granada sa sabog yun. So alam nyo na ang pagbiyak nyan. Yung tinatawag na feathering, barinahan muna, gagawa ng butas, tapos gamitan ng chisel. Maraming butas ang gawin na nakalinya gamit ang barena, tapos i-chisel nyo, tinatawag na feathering. Meron akong video ng ganyan, how to split big rocks. Hanapin nyo lang yun guys sa aking channel. Okay? Alright, so ito yung number 2. Kanina yung square box, yun ang number 1 na unahin nyo guys. Pangalawa ito, yan, pag na-prove nyo na simento ay biyakin nyo yan isa-isa ang bawat bato na yan. Kasi sino ba namang gagawa ng simento kung walang ipalaman? Kung marker lang yan, dapat maliliit lang. Okay, ito naman sa 2.5 meters from topsoil, nakita nila itong parang kwadradong hard cement, pero ginakhammer na nila, meaning nabiyak na yan. At kung talagang semento ito na square guys, ang paghanap niyan ay i-add nyo yung side sa feet. Halimbawa yan ay 2 by 3 feet. Ayan, kung ganyang kalaki yan, 2 by 3 feet, meaning to say ay i-add nyo 2 plus 3 equals 5. So 2 plus 3, make that plus 3 equals 5. And then convert to meters, kasi yan ay foot lang. 2 by 3 foot equals 5. So gawing meters, meaning to say ang lalim, merong 5 meters na lalim niyan. So kung nakahukay na kayo ng 2 meters, ay 3 meters na lang ang idagdag nyo paghukay dito sa baba nitong hard cement na kwadrado na natagpuan nyo sa 2.5 meters. Okay? So kung sa 2.5 ay nakuha nyo yan, tapos binasag nyo walang laman, meaning to say nasa baba pa niyan ang item. At ang measurement or kalalim niya ay makukuha sa measurement ng bato. Sa pag-add ng side, example lang yan, kung 3 by 3 yan,
Meaning to say 6 meters ang lalim kung 3 by 3 feet. Okay, pero sa palagay ko yan ay 2 by 3 feet. Kaya 5 meters ang lalim. Okay guys, so meron na tayong ilan na? Pangatlo ito. Ito ang pangatlong project nyo dyan. Kung hindi na pa nahukayan, kung hanggang 2.5 meters lang kayo ay kulang pa ang inyong paghukay. Meron pa kayong hukay na 3 meters. Okay, at ito naman ay natagpuan nyo dyan dito sa dyan. So meaning to say eksakto talaga. Meron pa siyang isang dot. Meaning to say niyan ay meron pang 5 meters na lalim papunta sa baba. So kung dyan nyo ito nakuha sa ilalim niyan, dito na area, meaning 5 meters ang lalim. Eksakto talaga sa dito sa minultiply natin na 2, make that sa tag-add natin na 2 plus 3 equals 5. So itong butas ay 5 meters din yan, at dahil pointed siya, nakaturo siya pababa. Meaning dito sa item number 3, ito yung number 3 nyo, ay talagang 5 meters ang lalim pa. Meaning to say, meron pa kayong 3 meters na huhukain. Okay guys, so maliwanag. Ito ay parang sure na meron dyan, kasi merong kwadrado na simento at merong ganito na arrow na may hole. Ang hole ay 5 meters ang lalim at ang arrow ay nagturo pababa. Eksakto talaga sa pag-add natin ng side ng square na bato ay 2 plus 3 equals 5 meters, at dito guys ay 5 meters din ang lumabas. Okay, so ilan na ba yun? 3 item na, 3 site na yung make that, 3 spot, digging spot ang inyong gawin. Ito naman guys, itong mukha na kulayan natin ng iba. Itong mukha na ng tao na nakatingin siya doon. Ano ba ang nasa unahan? At itong arrow stone na may butas, yan ay 5 meters. I-check nyo 5 meters kung ano ang meron dyan. So galing sa mukha ng tao, ito yung nagpahiwatig na merong dapat tingnan dito sa unahan na importante. At dahil merong triangle na bato na may butas, meaning to say merong treasure na kung saan siya nakaturo, which is 5 meters ang distance. Kaya check nyo sa 5 meters dito guys. At kung ito yung nakita nyo, yung triangle na bato na may butas na may dot, meaning yan treasure under. So maghukay pa kayo pababa kung saan nyo nakuha itong triangle na bato na ito, kung yan ang tinuturo nitong arrow stone dito na may butas. Pero kung ang tinuturo ay itong heart sign, okay, yan ang sunod natin na i-decode. Ang isang grupo na ito sa baba, itong nasa baba, ito ang ating treasure digging site number 4. Kasi kanina meron na tayong 1, 2, 3 at ito ang pang-apat. Ito yung project number 4 nyo. Dapat kasi isa-isahin yan at hindi yan pagsabay-sabayin paghukay. Meaning apat na time or 4 na beses. Meaning to say 4 na project. Meron kayong ibibigay na 4 na time diyan sa paghukay ng ganyan. So meaning to say aabot kayo diyan ng 1 buwan sa paghukay. Kada digging site ay isang simana or 1 week, and then overall 4 yan. So aabutin talaga kayo ng 1 buwan or mahigit pa. Okay, at kung meron lang tayong
heavy equipment ay pwedeng i-bulldoze na yan. Tulad ng ginawa nila Marcos sa Luzon ay binubuldos na ng bulldozer at backhoe ang site para siguradong makita yung mga nakabaon. Parang meron pang nakaganito. At kung baligtarin natin ito guys, ito ay sign ng mountain or kama or yama, ganyan. Ang mountain kasi ay ganyan yan, pero mahaba lang yung sa gitna konti. Ito naman ay parang mahaba nga ang gitna, kaya ako'y nag-alala baka itong letter F or kung ito ay parang ganyan, parang yama or mountain, baliktad kasi yan. Ang yama ay nakaganyan. Kung yan ay nakaturo dito sa box sa gilid ng bundok, kasi treasure in the mountain ang meaning yan. Pero kung hindi yan ganyan na sign, kung yan talaga ay parang F, kung nakaganyan lang yan, meaning to say ay merong dalawang item sa haba na naka-align sa kahabaan nito. Itong line sa gitna ay merong nakakabit na treasure dyan sa kanya. Kasi ito ay mga bilog, hindi ito talaga letter F. Kung di ito ay bilog na naka-attach sa linya ito. At ang linya na yan ay maikumpara natin sa footprints. Example. Ayan, ito yung foot. At kanina pinakita natin ang paanong pagkuha ng foot. So 8 to 12 meters ang distance, at ito ay sinukat natin, nagiging 14 inches, kaya nagiging 14 meters ito nang sukatin natin ang haba. Okay, so ang 14 meters yan ang hanapin natin sa dito sa ating drawing. Okay, so dalawa lang ang direksyon nito guys, kasi hindi tayo sure, hindi naman tayo ang nagbaon yan. Ang dalawang direksyon niya ay isa ang papunta doon at isa ang papunta dito, which is ang sukat niya ay 14 meters. Ngayon ay tingnan nyo sa unahan papunta dito kung ano ang makita nyo sa 14 meters. Pagdating sa 14 meters or 15, kung meron kayong makitang bato doon na kakaiba ang hugis, meaning to say under the truck. Pero kung ito ay nakaturo dyan sa sinasabi nyo na box na nandyan sa gilid ng bundok, ay may problema tayo. Kung kakasya dito ang toolbox, meaning to say yan ay parang impression, yung nahulma, parang nahulma na dyan ang box, at nang tinanggal dyan ang box ay naiwan yung parang square na impression, yung tinatawag natin na box sign. Pero kung hindi kakasya ang toolbox, meaning yan talaga ay treasure sign, na meaning treasure is under, kaya dito maghukay. Kanina sinabi natin yan na ang box sign ay treasure box under. So dyan lang hukayin yan, sa baba mismo ng sign na yan. Pero kung meron siyang arrow na nakaturo sa gilid, dito sa gilid. Pero kung wala, zero na yan, naka-zero na yan sa baba. Sa below niya ay yun ang number 1 digging spot natin. At yung number 2, yung grupo ng bato dito sa unahan. Tapos na tayo doon, kaya dito na tayo guys. So pangalawang tingnan natin itong ulo. Ano ba ang tinitingnan niya? Nakatingin ba siya dito sa F? Palagay ko nakatingin yan sa letter F. Kaya ang ibig sabihin yan, hanapin yung pinaka-importanting marka at nandoon na ang measurement. So sa letter F, nandyan na ang measurement at direction. Ang direction ng letter F ay west saka east. Kasi yung hatiin natin yan sa gitna. Ayan. So east yung kabila, west.
yung kaliwa. At dito yung north. Ngayon itong triangle naman tingnan natin na may butas. Ang indicator niya ay 5 meters ang distance. So kung nakaturo itong triangle dito sa heart na bato, at kung eksaktong 5 meters ang distance ng heart, meaning to say, ang ibig sabihin ng triangle stone na may dot na nagbigay ng distance na 5 meters ay i-check yung nasa unahan kung saan siya nakaturo. At kung heart ang tinuturo niya, ay tingnan ng heart kung saan din nagtuturo ang heart. So ang heart ay nagtuturo dito sa banda rito. At sasabi nila ay meron daw silang nahukay within 2 feet sa banda rito na old shovel, mga pala daw na kinalawang na sa banda rito, at merong mga charcoal. Kaya ang ibig sabihin yan, kung totoo yan na charcoal, example ito yung topsoil at ito yung hukay nyo na 2 feet, merong charcoal dito na layer, and din nakita nyo yung mga tools na panghukay, meaning to say may binaon dyan. Kung panahon ng hapon yung shovel, yung pala, meaning to say ay may binaon right under dito sa spot na to. At balikan nyo yan, hukayin nyo pa yan, dagdagan nyo ang hukay ng another 2 meters galing dito sa kung saan nyo natagpuan, 2 feet, ay dagdagan nyo yan ng hukay na 2 meters pababa. Sa palagay ko ay dito, ito ang tinuturo ng heart na spot. At yung letter F naman ay nakaturo din siya dyan. Ngayon, dahil sa dalawang circle, itong nasa F, dalawa yan, meaning to say, kung distance ang tinutukoy niyan ay 5 meters bawat dot, so therefore 10 meters ang layo. I-check nyo din kung 10 meters ba ang layo nito. Itong spot na ito, kung 10 meters yan, galing sa litrang F, ito, kung 10 meters yan guys, ay jackpot. Jackpot, eksakto na tayo. Kasi ang heart ay nagturo dyan, and then ang F ay nagturo din dyan. At kung 10 meters, eksakto ang distance niyan galing sa F, ay diyan tayo maghukay dito pa rin na banda kung saan nyo natagpuan yung charcoal. Ipagpatuloy nyo paghukay, pinakamalalim niyan ay 5 meters. Okay? At ano naman ang ibig sabihin itong circle at nasa ibabaw ng bato? Ang ibig sabihin niyan guys ay treasure in the spot. Meaning treasure in the spot. Hindi lang natin alam kung under ba sa kanya or below, or hakbang ba tayo, or ito ba yung tinuturo niya na treasure in the spot. So ang gawin guys para sure ball tayo ay dito muna. Kung malaking bato ito na meron siyang butas sa ibabaw, minsan nakatagpo ako ng ganyan na malaking bato and then may butas siya na 2 inches dito sa ibabaw. Ang treasure ay enclosed in this rock. It's either dito na gilid or dito. Basta ang treasure ay nilagay sa loob ng bato. Pag ganyan yan, pag malalim yan na parang binarina na 2 inches na hole, ang meaning yan ay treasure enclosed in the rock. Pero kung mababaw lang, ay subukan nyo sa ilalim ng bato dito sa below. 2 meters lang, at kung wala, ito ang tinuturo niyan. Kasi sino ba naman na mga bulati ang mag-arrange ng bato na nakaganyan? Hindi maka-arrange ang nature ng ganyan na naka-square sila at nagpurma pa ng parang starfish sa gitna. Ayan. So, ito ay man-made arrangement na bato, at sabi nyo ay may mga seashells at parang semento, at pinasag nyo at walang laman.
Ngayon, walang laman yan guys kasi ang apat na bato na ito ay nagsasabi lang ito ng measurement. Apat sila, meaning it's either 4 meters or 4 yards ang lalim. So maghukay pa kayo pababa ng 4 meters. At kung kahit i-add natin ang mga side nito guys, kung 2 feet, kung 2 by 2 ito, so 4 ang side plus 4 ay magiging 8. So mas lalong lalalim siya, 8 meters. So 4 to 8 meters ang lalim, malalim pa. Kaya nang binasag niyo ang bawat bato na yan ay walang laman. Kasi yan ay marker lang yan na merong panghukayin sa baba. Na ang lalim ay makikita dito sa 1, 2, and 3, 4. Meaning apat. Apat na unit ang lalim. Ang ginagamit naman sa pagsukat ay feet, meters, and yards sa panahon ng giyera. So alangan naman na 4 feet lang ang lalim niyan. So mababaw lang, 1 meter mahigit lang. So sa palagay ko 4 meters or 8 meters ang lalim ng item below sa apat na bato na ito. So ganyan kagulo guys ang pag-decode ng treasure. Pero iniisa-isa natin, ang dami kasing sign na nakikita dyan. Basta itong letter F, siya ang key or susi sa lahat. Kaya maganda ang pagka-carve sa kanya, naka-chisel siya. Kasi yan ay nagtuturo ng east saka west. Nagtuturo siya doon na meron. At nagtuturo din siya sa east na napakarami. Napakarami ang tinuturo niya sa east. Ito, kung tingnan nyo guys ha. 10 meters galing sa bato. Galing sa F sign. 10 meters, i-check nyo yan. Ang 10 meters, kung anong makikita nyo, kung eksakto ba siya dito sa nahukay nyo ng mga old shovel tsaka charcoal. Meaning to say doon. So ito yung number 5 natin na digging spot. Itong kung saan nyo nakita yung shovel, mga pala na kinakalawang na. So dyan ang ating number 5 spot. Nakaapat na tayo kanina. So ito pang-5. At ito ang pang-6 natin. Ito ang pinakamalalim. That is 4 to 8 meters ang lalim. Kasi nang basagin nyo yan, walang laman. Meaning to say, yun ay indicator lang na mayroong itong apat na bato or simento ay indication lang na mayroon nakabaon sa ibaba niya. Which is, ang sukat ay makukuha sa apat. Apat yan, so 4 meters or 4 yards. Pero kung itotal natin ang side niyan, kung yan ay 2 feet ang bawat bato or simento, meaning 4, so 4 by 4 equals 8. So kaya natin nakuha ang 4 to 8 meters deep ng treasure dito below sa apat na bato na yan. Okay guys, medyo napakagulo, napakarami kasi, pero i-rewind nyo na lang ang video para mas klaro. Okay, maraming salamat sa inyong panonood guys. May the fortune be with you. Happy New Year to all. Ciao for now.